Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari, ang linggo bago ang panahon ng Adbyento, ang katapusang linggo sa kalendaryo ng simbahan. At kung ang pagninilayan natin ay ang pagkahari ni Jesus na hari ng sanlibutan, magandang itanong, ano ba ang pagkahari na ipinakita ni Jesus sa atin? At nababasa natin yan sa iba't ibang bahagi ng mabuting balita na ipinapahayag sa atin sa tuwing tayo ay dumadalo sa misa. Ano yung nabubuo na pagkahari ni Jesus sa atin ayon sa mabuting balita? At palagay ko kapag magbibigay tayo ng ilan sa mga pagkahari ni Jesus ayon sa mabuting balita, magkakaisa tayo kapag sinabi natin ang pagkahari ni Jesus na itinuturo niya at isinabuhay niya ay ang pagkahari ng kababaang loob. Alam nating lahat kung papaanong si Jesus, bagamat siya'y Diyos, bagamat siya'y mataas, hindi niya pinili na manatiling mataas at kapantay ng Diyos, kapantay ng Ama. Hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Naging tao, nagpakababa. Sa kanyang pagpapakababa, sinikap niya na maipakita ito sa lahat. Hindi lamang sa mga matataas na tao, hindi lamang sa mga kilalang tao, hindi lamang sa mga may sinasabi sa buhay, maging sa simple at ordinaryong tao, ipinakita niya ang napakagandang halimbawa ng pagpapakababa. At mahalaga ito, ang pagkahari ng kababaang loob ng ating Panginoon ay siyang dapat nating tularan, siyang dapat nating ipanalangin na maisabuhay din natin. Kapag titingnan natin at oobserbahan natin ang ating buhay, talaga nga bang ang pagkahari ng kababaang loob na ito na tinuro at isinabuhay ng ating Panginoon ay nararanasan sa ating buhay? Kapag ipapakilala ba tayo ng ibang tao sa iba, ang maririnig ba natin na sasabihin nila ay, yung taong yan, napakababa ang loob niyan. Hindi yan mayabang. Yung taong yan, hindi yan mataas. Medyo may kaya, pero mapagpakumbaba. Di ba napakagandang pakinggan kapag ang maririnig natin na sasabihin ng mga tao tungkol sa atin ay mga salita tungkol sa kababaan, tungkol sa pagpapakumbaba, kaysa naman ang maririnig natin na mga salita mula sa iba tungkol sa atin ay mga salita na nagsasabi, yan, mayabang yan. Akala mo yan kung sino, wala rin naman. Napakahirap maging mataas sapagkat hindi iyon ang pinangarap ni Jesus na hari na maging katayuan sa buhay. Mataas siya, pero pinili niya ang magpakababa. At ikalawa, ang pagkahari ni Jesus na itinuturo sa atin at sinikap niyang isabuhay ay ang pagkahari ng paglilingkod.
na bagamat siya'y Diyos, bagamat siya'y marangal at mataas, mas pinili niya ang maglingkod kaysa paglingkuran. Hindi siya mauunahan sa usaping paglilingkod. At sa kanyang paglilingkod, wala siyang hinahanap o iniintay na anumang kapalit. Wala siyang iniintay o hinahanap na anumang papuri at pasasalamat. Para kay Jesus na hari, siya'y naglingkod ng buong puso at ito ang pamamaraan na tinuturo niya sa atin upang tayo'y maging ganap sa harapan ng Ama. Paglilingkod na walang iniintay na anumang kapalit, pasasalamat, papuri, parangal, o sabihin na natin reward. Sa ating banal na misa ngayon mga kapatid, kasama natin ang mga kapwa lingkod sa ating dambana, ang bumubuo ng tinatawag nating mga MBG, Mother Butlers Guild, at mga usherettes and collectors. Sila ay mga nagbigay ng sarili sa paglilingkod sa ating parokya, sa ating dambana. Napakaganda ng kanilang kasuotan, pero dapat malinaw sa ating lahat na mga naglilingkod sa simbahan ng ating kasuotan, gaano man yan kaganda, iyan ay kasuotan sa paglilingkod. Ang kasuotan ng pari ay kasuotan upang siya'y maglingkod. Ang istola ng pari ay malinaw na paalaala at simbolo sa isang pari na bilang pari nakaatang sa aming mga balikat ang napakalaking responsibilidad na maglingkod at magbigay ng sarili para sa bayan ng Diyos. Kaya yung ating mga kapatid na MBG, mga usherettes and collectors na magre-renew ng kanilang pangako ng paglilingkod sa Diyos, ay pagkalooban nawa ng Diyos ng napakagandang halimbawa ng tunay na kababaang loob at paglilingkod. Hindi mahalaga yung ako. Hindi mahalaga yung ikaw. Bilang lingkod ng simbahan, ang mahalaga ay si Jesus. Bilang lingkod ng simbahan, ang mahalaga ay ang mga taong pinahahalagahan at minamahal ni Jesus. Naalala ko nung tayo ay naghahanda para sa canonical coronation ng ating mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina, halos naging napaka-intense ng preparation at kasama doon ang mga MBG at mga usherettes sa mga preparation sapagkat meron silang responsibilidad, meron silang magiging mahalagang gawain doon sa canonical coronation. At ang isang sinabi sa kanila, bilang mga usherettes, kayo ang magwe-welcome sa mga tao, sa mga bisitang darating, at i-guide ninyo sila kung saan sila dapat maupo. Ang tanong, Father, kami, saan kami uupo? Tatayo kayo. Father, senior na kami. Kaya nga tayo naglilingkod, di ba? Para ang mas
pahalagahan natin ay ang iba at hindi ang ako. Napakahirap po nito. Kasi may mga pagkakataon bilang lingkod, mas inuuna natin yung para sa atin, yung para sa akin, bahala na yung iba. Hindi po iyan ang halimbawa na itinuro at isinabuhay ni Jesus na hari sa kababaang loob at hari sa paglilingkod. Matutunawa tayo sa halimbawa ni Kristong Hari. Maisabuhay nawa natin ang mga mahahalagang katangian na isinabuhay ni Kristong Hari. At sa ganoong paraan, kapag tayo ay haharap na sa Kanya sa araw ng paghuhukom, bilang mga lingkod na nagpakababa, bilang mga lingkod na tumulad sa Kanyang halimbawa, tanggapin niya tayo sa Kanyang kaharian. Amen.